Ang sunod-sunod na pag-beep ng makina sa loob ng kwarto ay parang mga martilyong pumupukpok sa puso ni Elara. Bawat tunog ay isang paalala. Isang babala. Nakatayo siya sa labas ng glass window ng AC. Ang mga palad niya ay nakadiin sa malamig na salamin. Sa loob, nagkakagulo ang mga nurse at doktor. Ang kanilang mga asul na uniforme ay parang mga alon na gumagalaw sa paligid ng isang maliit na isla, ang kama kung saan nakahiga ang kanyang anak. Ang kanyang mundo. Ang kanyang simigo. Code Blue. Code Blue sa bed number 7. Isang boses ang sumigaw mula sa loob at mas lalo pang dumami ang mga taong pumasok. May isang nurse na may hawak na crash cart. May isa pang naghahanda ng kung anong iniksyon. Naitulak si Elara palayo sa bintana, pero hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa eksena. Ang maliit na katawan ng kanyang anak ay nanginginig. Ang mga mata nito ay nakapikit, ang mukha ay namumutla. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang tanging nakikita lang ni Elara ay ang kanyang migo. Ang kanyang migo na 8 taon niyang itinaguyod mag-isa. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at lumalaban sa bawat araw. Diyos ko, bulong niya, ang boses ay basag at nanginginig. Parang awa niyo na. Wag po ang anak ko. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga tuhod ay tila babagsak na anumang oras. Napasandal siya sa pader ng pasilyo, ang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sabi ng mga doktor, kidney failure. End stage. Kailangan na ng transplant. Isang salita na parang hatol. Isang parusa na hindi niya alam kung paano haharapin. Saan sila kukuha ng kidney? Saan sila kukuha ng milyon-milyong piso para sa operasyon? Ang tanging nagawa niya ay magbenta ng mga lutong ulam sa umaga at tumanggap ng labada sa gabi. Sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw. Pero para sa isang transplant? Para sa isang bagong buhay para kay Migo. Napayuko si Elara at tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Dito sa malamig at tahimik na pasilyo ng St. Jude's Medical Center, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Napaluhod siya. Hindi dahil sa panghihina ng katawan, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Panginoon, hikbi niya, ang mga kamay ay magkadaop na parang nagmamakaawa. Kunin niyo na po ang lahat sa akin. Ang lakas ko, ang buhay ko ibibigay ko po lahat. Huwag lang si Migo. Parang awa niyo na po, huwag niyo siyang kunin sa akin. Siya na lang po ang mayroon ako. Iyon ang kanyang huling dasal. Isang desperadong pagsusumamo mula sa isang inang malapit nang mawala ng lahat. Pagkaraan ng ilang minuto na parang walang katapusan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng Lumabas ang isang matandang doktor, si Ivy Reyes, ang head ng nephrology department. Tinanggal nito ang kanyang salamin at pinunasan ang noo na pawis na pawis. Agad na tumayo si Elara, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinalubong ang doktor. Doktor, kumusta po si Migo? Okay na po ba siya? Tumingin si Ivy Reyes sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at awa. We stabilized him, Jimenez Cruz. For now. Ang mga salitang key for now ay parang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Pero ang kondisyon niya ay kritikal, pagpapatuloy ng doktor. His kidneys are failing fast. The dialysis isn't enough anymore. Kailangan na talaga niya ng transplant, as soon as possible. Bumalik ang pamilyar na bigat sa kanyang puso. Pero, Dok, wala pa rin po kaming mahanap na donor. Ang haba po ng listahan. Tumango si E. Reyes. I know. At iyon ang problema. Sandali itong natahimik, tila may malalim na iniisip. Pero may isang posibleng pag-asa. Napatingin si Elara sa doktor, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano po iyon, Doc? May bago kaming kidney specialist dito sa St. Jude's. He just arrived from the East. Isa sa mga pinakamagaling na nephrologist na nakilala ko. He's an expert in complex cases like your son's. Talaga po, Doc? Yes. In fact, ipinatawag ko na siya. He will take over Migo's case starting today. Siya ang magiging bagong doktor ng anak mo. Nakahinga ng maluwag si Elara. Isang eksperto. Galing pa sa Amerika. Baka ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin.
Baka ito na ang milagrong hinihintay niya. Salamat po, Doktor. Maraming salamat po. Walang anuman. I will do everything I can for your son, sabi ni Eve Reyes, bago niya ibinalik ang tingin sa pasilyo sa likuran ni Elara. And here he is now. Lumingon si Elara, ang puso niya ay puno ng pananabik at pasasalamat. Gusto niyang makita ang mukha ng anghel na ipinadala ng Diyos para sa kanila. Nakita niya ang isang lalaking naglalakad palapit sa kanila. Matangkad. Nakasuot ng malinis at plansadong puting coat. Ang bawat hakbang ay may kumpiyansa, ang tindig ay may otoridad. May kung anong pamilyar sa kanyang paglalakad. Sa hubog ng kanyang mga balikat. Habang papalapit ito, unti-unting luminaw ang mukha nito sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang pamilyar na panga. Ang pamilyar na ilong. At ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon na minsan nang naging buong mundo niya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa alarmang narinig niya kanina. Hindi. Hindi maaari. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman. Nakatayo na ngayon ang lalaki sa harapan nila. Ang amoy ng kanyang pabango, ang parehong pabango na suot niya 8 taon na ang nakalipas, ay sumampal sa kanya. Reyes, bati ng lalaki, ang boses ay malalim at formal. Sandoval, good to see you, sagot ni Eve Reyes. This is Elara Cruz, ang ina ng pasyente natin. Ang lalaki, si Eve Sandoval, ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. 8 taon. 8 taon niyang sinubukang kalimutan ang mukhang iyon. 8 taon siyang umiwas sa lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya. 8 taon siyang namuhay sa kasinungalingang kaya niya nang wala ito. Pero sa isang iglap gumuho ang lahat. Nakatayo sa harapan niya si Liam. Ang kanyang Liam. Pero ang mga mata nito ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang init. Wala na ang pagmamahal. Ang mga mata niya ngayon ay malamig, propesyonal, at parang mata ng isang estranghero. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit anong bahid ng pagkakilala. O gulat. O kahit ano. Tumingin ito sa kanya na parang isa lamang siyang ordinaryong tao, isang ina ng pasyente. Bumuka ang bibig ni Liam, at ang mga salitang lumabas dito ang tuluyang dumurog sa natitirang piraso ng kanyang puso. Ako ang bagong doktor ng anak ninyo. Let's talk in the office, Eunice Cruz. Bawat hakbang na ginawa ni Elara sa pagsunod kay Liam papunta sa opisina nito ay parang paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila humaba at ang bawat metro ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Eunice Cruz. Paulit-ulit na umalingaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi Elara. Hindi Ellie ang pangalan na tanging si Liam lang ang tumatawag sa kanya noon. Eunice Cruz. Formal. Malamig. Estranghero. Pagpasok nila sa opisina, agad siyang sinalubong ng amoy ng mamahaling leather at bagong libro. Malayo sa amoy ng maliit na apartment na tinutuluyan niya. Malayo sa amoy ng pawis at pagod na kinasanayan niya. Ang opisina ni Liam ay isang testamento ng kanyang tagumpay. Isang malaking mahogany desk ang nasa gitna. Sa likod nito, isang glass shelf na puno ng mga libro at parangal. Sa pader, nakasabit ang kanyang mga diploma mula sa mga kilalang unibersidad sa Pilipinas at sa Amerika. Ito ang mundo ni Liam ngayon. Isang mundo kung saan halatang-halata na hindi siya kabilang. Umupo si Liam sa kanyang swivel chair na parang isang hari sa kanyang trono. Ipinatong nito ang mga kamay sa mesa at tiningnan siya. Muli, ang mga matang iyon diretso, matalas, walang emosyon. Maupo ka, Eunice Cruz. Sumunod si Elara. Umupo siya sa silyang nasa harapan ng mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang aplikante na ini-interview para sa isang trabaho, hindi isang inang nag-aalala para sa kanyang anak. Binuksan ni Liam ang isang folder sa kanyang mesa. Ito ang chart ni Migo. I've reviewed your son's medical records. Panimula ni Liam, ang boses ay parang galing sa isang recording, perpekto at walang kabuhay-buhay. His creatinine levels are alarmingly high,
and his EEG indicates that his kidneys are functioning at less than 15%. Malinaw na kailangan na natin siyang isailalim sa mas agresibong treatment habang naghihintay ng donor. Nakatitig lang si Elara sa kanya, pero hindi ang mga salita niya ang naririnig niya, kundi ang pamilyar na tunog ng kanyang boses. Ang boses na iyon na minsan ay kumakanta para sa kanya, na bumubulong ng mga pangako sa kanyang tainga. Flashback. Nasa parke sila, nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Pagka-doktor ko, Ellie, sabi ng mas batang si Liam, ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Magpapatayo ako ng sarili nating maliit na klinik. Sa probinsya. Simpleng buhay lang. Ikaw, ako, at 12 anak. Natawa si Elara. Sobra naman ang 12. Okay, sige, 6 na lang, bawi nito, sabay tawa. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya. Basta ang importante, magkasama tayo. Hindi kita iiwan, Ellie. Hinding-hindi. Pangako yan. Ang tamis ng pangakong iyon ay naging laso na ngayon sa kanyang alaala. Ennis Cruz. Nakikinig ka ba? Ang malamig na boses ni Liam ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Pabalik sa malamig na opisina. Napapiksi si Elara. Opo, Doc. Pasensya na po. Ipinagpatuloy ni Liam ang pagsasalita, itinuturo ang mga numero at graph sa computer monitor. Habang ikinukumpas nito ang kanyang kamay, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Elara. Isang sing-sing. Isang simpleng silver band sa kanyang kanang daliri. Hindi ito wedding ring pero mukha itong mamahalin. Isang simbolo ng kanyang bagong estado sa buhay. Isang buhay na binuo niya nang wala si Elara. May asawa na ba siya? Engaged? May iba na bang nagmamay-ari ng puso niya? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang isip. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit na akala niya ay matagal nang naghilom. Hindi. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Wala siyang karapatan. Siya ang nang-iwan. Siya ang tumapos sa lahat. So, for now, we'll increase the frequency of his dialysis tea. Hindi na niya kaya. Pakiramdam ni Elara ay unti-unti siyang sinasakal ng mga pader ng opisina. Ang hangin ay naging mabigat at bawat paghinga ay isang paghihirap. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Doc T. Putol niya sa sinasabi ni Liam, ang boses ay nanginginig. Tumingin ito sa kanya, bahagyang kumunot ang noo sa pagkaistorbo. Kailangan ko lang po munang lumabas. Sisilipin ko lang po si Migo. Palusot niya. Isang desperadong pagtakas. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liam. Mabilis siyang tumayo, ang mga kamay ay nanginginig. Muntik na niyang matabig ang silya sa kanyang pagmamadali. Sige po, Doc. Salamat po. Halos takbuhin niya ang pinto palabas. Nang makalabas siya sa pasilyo, napasandal siya sa pader at sinubukang habulin ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw. Nang medyo kumalma na siya, nagpasya siyang bumalik sa tapat ng Ngunit sa kanyang pagdaan pabalik sa tapat ng opisina ni Liam, na naiwan niyang bahagyang nakabukas, narinig niya ang boses nito. Hindi na ito formal. Hindi na malamig. May bahid ng pagod at inis. Nakausap nito ang isang tao sa cellphone. Yes, ma. I'm busy. Nandito ako sa ospital. Alam ko. I'll handle it, T. Napatigil si Elara sa kanyang kinatatayuan. Ma! Ang boses niya sa pagsabi ng salitang iyon ay iba. At ang pangalan na kasunod na binanggit ng kausap nito sa kabilang linya, kahit mahina ay dinig na dinig niya. Imelda. Isang pangalan. Pero para kay Elara, hindi lang iyon isang pangalan. Iyon ay isang anino mula sa kahapon. Isang anino na may dalang matinding takot at masasakit na alaala. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa sahig ng ospital. Hindi lang pala si Liam ang nagbalik. Pati na rin ang multo ng nakaraan na siyang tunay na dahilan kung bakit nasira ang lahat. Yes, ma. I'm busy.
Nandito ako sa ospital. Alam ko. I'll handle it, T. Binaba ni Liam ang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Pinisil niya ang pagitan ng kanyang mga mata, isang pamilyar na kilos sa tuwing nararamdaman niya ang pagod at inis. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Imelda Sandoval, ay parang isang matinis na kampana na patuloy na umuulit sa kanyang isip. Liam, pumunta ka sa dinner mamaya. The Alcarazes will be there. Of course, Katrina will be there. She's a doctor, you're a doctor. You're perfect for each other. It's time to settle down with someone from a respectable family. Isang kagalang-galang na pamilya. Isang babaeng nararapat. Isang buhay na perpekto sa papel. Iyon ang hawla ni Liam. Isang gintong hawla na puno ng mga inaasahan, obligasyon, at mga planong hindi siya ang gumawa. Bumalik siya sa Pilipinas para mamuno sa bagong wing ng ospital na pag-aari ng kanilang pamilya, hindi lang dahil sa pangarap, kundi dahil sa tungkulin. Napabuntong hininga siyang muli. Isinandal niya ang kanyang likod sa mamahaling leather na upuan at ipinikit ang mga mata. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa jet lag o sa dami ng trabaho. Pagod na siya sa pakikipaglaban sa isang digmaang hindi niya mapanalunan. Ang digmaan laban sa kagustuhan ng kanyang ina. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ibinaling ang tingin sa folder na nasa kanyang mesa. Migo Cruz. Age, 8, diagnosis, end-stage renal disease. Kinuha niya ang folder at binuklat ito. Ang mga numero at medical terms ay pamilyar sa kanya. Ngunit sa likod ng mga iyon, may isang maliit na bata na lumalaban para sa kanyang buhay. May nakasingit na isa picture sa medical chart. Isang batang lalaki na may malalaking mata at isang matamis, kahit bahagyang pilit, na ngiti. Tinitigan ni Liam ang litrato. May kung anong kuryosidad na gumuhit sa kanyang isipan. Isang di maipaliwanag na pakiramdam. Sa dulo ng ngiti ng bata, may isang pamilyar na kurba. Isang bagay na parang nakita na niya dati. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang siguro. Epekto ng pagod. Ngunit ang mukha ng bata ay nagdala sa kanya sa isa pang mukha. Ang mukha ng ina nito. Elara. Hindi niya inaasahan na makikita itong muli. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Ang babaeng minahal niya ng higit sa lahat. Ang babaeng siya rin ang sumira sa kanya. Isang pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap. Ang mga salita niya na parang mga bubog na tumusok sa kanyang puso. Hindi kita minahal, Liam. Kailanman. Laro lang ang lahat ng to. Ang mga salitang iyon ang naging pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon. Ang sakit na iyon ang nagtulak sa kanya na magpakalayo, mag-aral ng mabuti, at ibaon ang sarili sa trabaho. Naging matagumpay siya. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Pero bakit ngayon, sa muling pagtatagpo nila, parang may isang maliit na bitak na lumitaw sa pader na iyon? Isinara niya ang folder ng may kaunting diin. Trabaho lang ito. Isa lang siyang pasyente. Isa lang siyang ina. Kailangan niyang maging propesyonal. Tumayo si Liam at inayos ang kanyang puting coat. Oras na para umuwi. Kailangan niyang ihanda ang sarili para sa isa na namang nakakabagot na hapunan kasama ang pamilya Alcaraz. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Habang binabagtas niya ang pasilyo papunta sa elevator, napahinto siya. Sa isang maliit na waiting area sa dulo ng hallway, nakita niya sila. Nakaupo si Elara sa isang upuan. Sa tabi niya, nakaupo sa isang wheelchair, ay si Migo. Mukhang kalalabas lang nito mula sa dialysis session. Ang bata ay mukhang pagod na pagod, ang balat ay mas maputla kaysa sa litratong nakita niya. Nakatungo si Migo at dahan-dahang hinahaplos ni Elara ang buhok nito. May ibinubulong si Elara sa anak, ang boses ay mahina pero puno ng pagmamahal. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na supot ng tinapay mula sa kanyang bag at isinubo ito sa bata. Isang simpleng eksena. Isang ina na nag-aalaga sa kanyang may sakit na anak. Pero para kay Liam, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang Elara na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa babaeng naalala niya mula sa kanilang masakit na paghihiwalay. Ang babaeng iyon ay malamig at walang pakialam. Ang babaeng ito ay puno ng pag-aaruga at lambing.
Paano naging ganito kamahal na ina ang isang babaeng kayang-kayang manakit ng damdamin ng iba? Pinanood niya sila mula sa malayo, nakatago sa anino ng pasilyo. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na pala. Liam. Isang matigas at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya, at ang lahat ng kalituhan sa kanyang isip ay napalitan ng pamilyar na pagkabagot. Nakatayo sa likuran niya, ang tindig ay matikas at ang mga mata ay matalas, ay ang kanyang ina. Si Doña Imelda Sandoval. Ma! Anong ginagawa ninyo rito? I thought I'd see you at dinner, gulat na tanong ni Liam. I was waiting for you in the car for 15 minutes. Naiinip na ako, sagot nito, ang boses ay may otoridad. Sino ang tinitingnan mo dyan? Sinundan ni Doña Imelda ang direksyon ng tingin ng anak. Ang kanyang mga mata, nasanay sa pagkilatis sa halaga ng mga alahas at damit, ay dumapo sa mag-inang nakaupo sa waiting area. Nakita niya ang simpleng damit ni Elara, ang pagod sa mukha nito. Nakita niya ang payat na katawan ng bata sa wheelchair. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Doña Imelda. Ang kanyang mga labi ay numipis, at isang malamig na ekspresyon ng pagkamuhi ang dumaan sa kanyang mga mata. Tumingin siya pabalik kay Liam, na para bang nahuli niya itong gumagawa ng isang karumal-dumal na kasalanan. Sino ang babaeng yan, Liam? Tanong niya, ang bawat salita ay may diin at puno ng pagdududa. Bakit siya nandito? Lumipas ang ilang araw na parang mga anino. Bawat araw ay pareho. Gigising si Elara sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama ni Migo. Babantayan niya ang pagdaloy ng gamot sa E-line. Pakikinggan niya ang mahinang paghinga ng kanyang anak. At iwasan niya si Liam Sandoval sa abot ng kanyang makakaya. Nakikipag-usap lamang siya sa mga nurse at sa ibang mga resident doctor. Kapag alam niyang paparating na si Liam para sa kanyang rounds, maghahanap siya ng dahilan para lumabas, magpupunta sa sisi, bibili ng tubig, o tatayo sa dulo ng pasilyo. Hindi niya kayang harapin ang mga mata nitong malamig. Hindi niya kayang harapin ang multo ng nakaraan na dala-dala nito. At higit sa lahat, hindi niya kayang harapin ang katotohanang ang lalaking winasak niya noon ay siya ngayong nag-iisang pag-asa ng anak niya. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Migo pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na dialysis session, pinagmamasdan siya ni Elara. Ang mukha ng bata ay maputla, ang mga labi ay tuyo. Ang dating masiglang bata na mahilig maglaro ng basketball sa kalye ay isa na ngayong munting katawan na nakakadena sa mga tubo at makina. Hinaplos niya ang pisngi ni Migo. Laban lang, anak ha? Mahal na mahal ka ni Mama. Bigla, isang matinis at walang tigil na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Yip. Ang tunog ay nagmula sa cardiac monitor sa tabi ng kama. Ang berdeng linya na kanina lang ay may regular na alon ay naging isang tuwid na guhit. Napatayo si Elara, ang puso niya ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Migo! Migo, anak! Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse. Code Blue! Code Blue! Room 402, sigaw ng isa sa pasilyo. Ang sunod na mga pangyayari ay parang isang masamang panaginip na tumatakbo ng mabilis. Dumating ang crash cart. May mga doktor na nagmamadaling pumasok. Si Elara ay marahang itinulak palabas ng kwarto para bigyan sila ng espasyo. Nakatayo siya sa labas, nanginginig, ang mga mata ay nakatutok sa siwang ng pinto. Naririnig niya ang mga sigawan sa loob. Charging to 200. Clear. No pulse. Resume compressions. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang buhay ng kanyang anak ay parang buhangin sa kanyang palad, unti-unting nawawala at wala siyang magawa para pigilan ito. Hindi. Hindi maaari. Hindi pa. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay parang nawala ng lakas. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata ng walang tigil. Doon, sa gitna ng sahig ng malamig na pasilyo, siya bumagsak. Napaluhod siya, at pagkatapos ay napaupo, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang humahagulgol siya ng walang tunog. Tapos na. Wala na. Huli na ang lahat. Ang kanyang dasal ay hindi dininig. Naramdaman niyang may tumigil sa kanyang harapan. Hindi niya ito pinansin. Wala na siyang pakialam sa mundo.
Wala nang kwenta ang lahat kung mawawala si Migo. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang dumapo sa kanyang balikat. Isang pamilyar na init. Isang pamilyar na bigat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na malabo dahil sa luha, ay sinalubong ng isang pares ng mga matang puno ng pag-aalala. Hindi ito ang mga matang malamig at propesyonal na nakita niya sa opisina. Ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay may bahid ng sakit, ng awa, ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita mula rito. Si Liam. Nakayuko ito sa harapan niya, ang mamahaling sapatos ay kapantay na ng sahig kung saan siya nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Elara. Tumayo ka dyan, Elara, sabi nito, ang boses ay mahina at nag-aalala. Sinubukan ni Elara, pero ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Umiling lang siya habang patuloy na umiiyak. Umupo si Liam sa sahig sa tabi niya. Hindi niya inalintana ang maruming sahig o ang mga taong dumadaan at nakatingin. Hindi pa tapos ang laban, sabi nito. Umiling si Elara. Wala na, huli na ang lahat eh. Hindi, mariing, sabi ni Liam. Inabot nito ang kamay ni Elara at marahang hinawakan. Ang paghawak na iyon ay nagpadala ng isang kuryente sa buo niyang katawan. Naroon ako sa loob. We got his pulse back. He's stable. Napatingin si Elara sa kanya, hindi makapaniwala. Titutu. Tumango si Liam. Pero critical pa rin siya. His body is rejecting the dialysis. We are running out of time. At alam nating pareho na ang listahan para sa donor ay napakahaba. Ang maliit na pag-asa na sumibol sa puso ni Elara ay muling namatay. Bumalik ang bigat. Bumalik ang sakit. Nakita ni Liam ang pagbabago sa mukha niya. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Ang propesyonal na pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, at sa pagkakataong ito, ang sinabi nito ay hindi galing sa isang doktor. Galing ito kay Liam. Hindi kita pababayaan, bulong nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi namin siya pababayaan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Elara. Tinulungan siya ni Liam na tumayo at inalalayan siya papunta sa kanyang opisina, palayo sa mga matang mapanghusga sa pasilyo. Pinaupo niya si Elara at binigyan ng isang basong tubig. Ang kanyang mga kilos ay maingat at malumanay. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, kung saan tanging ang mga hikbi na lamang ni Elara ang maririnig, nagsalita si Liam. Ang kanyang boses ay seryoso. Puno ng bigat. May isang paraan pa, Elara. Napatingin si Elara sa kanya. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, hindi Miss Cruz, kundi Elara, ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang desperadong paraan. Nakatayo si Liam sa tapat ng bintana ng kanyang opisina, ang mga kamay ay nakapamulsa sa loob ng kanyang puting coat. Mula rito, tanaw niya ang magulong syudad sa ibaba. Mga sasakyang nagmamadali, mga taong abala sa kani-kanilang buhay, lahat ay gumagalaw, lahat ay nagpapatuloy. Pero sa isip ni Liam, ang tanging umuulit-ulit ay ang isang imahe, ang tuwid na linya sa cardiac monitor ni Migo. At ang isa pang imahe, si Elara, na nakalumpasay sa sahig, ang mukha ay basang-basa sa luha, ang katawan ay nanginginig sa purong paghihinagpis. Sa loob ng 8 taon, sinanay niya ang sarili na maging isang makina. Isang dekalibreng doktor na ang tanging focus ay ang siyensya, ang datos, ang procedure. Ang emosyon ay isang hadlang, isang kahinaan na walang lugar sa kanyang propesyon. Ngunit ang nakita niya kanina sa pasilyo ay bumasag sa lahat ng iyon. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Elara iyon ang sakit na naramdaman niya 8 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang, ang sa kanya ay pusong sawi. Ang sa kanya ay buhay ng isang anak. Huminga siya ng malalim. May kung anong nagtutulak sa kanya. Isang responsibilidad na higit pa sa kanyang sinumpaang tungkulin. Isang di may paliwanag na koneksyon sa batang halos hindi niya kilala. Lumingon siya at tiningnan si Elara na nakaupo pa rin sa silya, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig pa rin sa mga tahimik na hikbi. Living donors ang pinakamabilis na paraan, sabi niya, binabasag ang katahimikan. Usually, if family member is the best candidate. Ang problema, sinabi mo na wala kang ibang kamag-anak at ang ama ng bata. Huminto siya. Ayaw niyang buksan ang usapang iyon.
Hindi sumagot si Elara. Naglakad si Liam palapit sa kanyang mesa at umupo. Tinitigan niya si Elara, ang kanyang isip ay buo na sa isang desisyong alam niyang hindi makatwiran, hindi propesyonal at halos imposible. Pero kailangan niyang subukan. Elara, sabi niya, ang boses ay seryoso at may bigat. Magpapatest ako. Dahan-dahang itinaas ni Elara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagkalito. Ano? I'll get tested, ulit ni Liam, mas malinaw sa pagkakataong ito. To see if I'm a match. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elara. Ang pagkalito ay napalitan ng purong takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Hindi, mabilis na sagot nito, ang boses ay biglang tumaas at naging desperado. Hindi pwede. Nagulat si Liam sa tindi ng kanyang reaksyon. Bakit hindi? This is a long shot, I know, but we have to exhaust every option. Hindi mo kailangang gawin to, pagputol ni Elara, tumatayo na ngayon. Doktor ka. Masyadong delikado. Paano ang pamilya mo? Ang career mo? Sunod-sunod nitong sabi na parang naghahanap ng kahit anong dahilan para pigilan siya. Kumunot ang noo ni Liam. Ang mga rason niya ay hindi kapanipaniwala. The risk is minimal and I'm willing to take it as for the family, that's in concern. Basta hindi pwede, giit ni Elara, ang boses ay nanginginig na. Maraming salamat sa alok, Doc, pero hindi ko matatanggap. Napatitig si Liam sa kanya, sinusubukang intindihin ang nasa likod ng kanyang mga mata. Bakit ganito ang reaksyon niya? Hindi ba dapat ang isang ina ay kakapit sa kahit na pinakamaliit na hibla ng pag-asa? Bakit tila mas takot pa siya sa alok niya, kaysa sa posibilidad na mawala ang kanyang anak? Ang pagtanggi niya ay hindi makatwiran. At iyon ang mas lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Tumayo rin si Liam, ang kanyang mukha ay naging seryoso at matigas. This isn't about you or me, Elara. This isn't about the past, mariin niyang sabi. This is about Migo. Buhay niya ang nakataya rito. At hindi ka pwedeng maging makasarili para tanggihan ang kahit anong pagkakataon, gaano man kaliit. Napaurong si Elara sa tindi ng kanyang mga salita. Hindi mo naiintindihan, bulong nito, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin, hamon ni Liam. Lumapit siya ng isang hakbang. Bakit ayaw mo? Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan. Hindi makasagot si Elara. Umiling lang ito, ang mga labi ay nanginginig. Isang matinding pagkadismaya ang naramdaman ni Liam. Ang pagmamatigas nito ay hindi na niya maintindihan. Kung wala kang masasabing dahilan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Huminga siya ng malalim at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Elara. Ang boses niya ay naging malamig, pero sa likod nito ay isang determinasyong hindi matitinag. Para sa bata, Elara. Hindi para sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod si Liam. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina nang may isang layunin. Bawat hakbang niya ay tiyak. Bawat hakbang ay papalapit sa laboratorio ng ospital. Naiwan si Elara sa loob ng opisina, mag-isa, tulala, at walang magawa kundi panoorin siyang umalis. Ang kanyang mundo ay guguho na. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 8 taon ay malapit nang mabunyag sa pinakamasakit na paraan. Lumipas ang 1 oras na parang 1 taon. Nakaupo lang si Elara sa labas ng AC, ang isip ay blanko. Hinihintay niya ang hindi maiiwasan. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero mula sa ospital. Sinagot niya ito. Hello. Good afternoon, po. Si Ines Elara Cruz po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Oo po, ako nga po. Ma'am Elara, tumatawag po ako mula sa hospital laboratory. May resulta na po si E. Sandoval. Ang bawat hakbang ni Elara pabalik sa opisina ni Liam ay isang parusa. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na mga bloke ng semento. Ang hallway na kanina lang ay pamilyar ay tila naging isang mahabang tunel na walang katapusan at sa dulo nito ay naghihintay ang kanyang kahatulan. May resulta na po si E. Sandoval. Ang mga salita ng nurse ay isang martilyong patuloy na pumupukpok sa kanyang sentido.
Alam na niya. Bago pa man sabihin ng nurse sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya. Ang 1% tsansa. Ang imposible. Iyon ang laging nangyayari sa mga kwentong tulad nito. At ngayon, siya ang bida sa sarili niyang trahedya. Nang marating niya ang pinto, huminto siya. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang nagkawatak-watak na katatagan. Pero wala na siyang mapulot. Basag na ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, pero bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kahoy, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Liam. Tiningnan siya nito, ang mukha ay seryoso, hindi mabasa. Walang galit, walang tuwa. Blanco. Pumasok ka, sabi nito sa mahinang boses. Sumunod si Elara. Ang opisina ay tila mas lumamig kaysa kanina. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na halos nahihipo niya. Umupo si Liam sa kanyang swivel chair. Si Elara naman ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, handang tumakbo anumang oras. Sa ibabaw ng mesa ni Liam, sa pagitan nilang dalawa ay isang puting sobre. Isang sobre na naglalaman ng katotohanang pilit niyang tinakasan sa loob ng 8 taon. Hindi nagsalita si Liam. Kinuha lamang nito ang sobre, binuksan ito ng dahan-dahan, at inilabas ang isang papel. Tinitigan niya ito ng ilang segundo, kahit alam ni Elara na nabasa na niya ito kanina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng puso ni Elara sa loob ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sasabog ito anumang oras. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni Liam ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa mga mata ni Elara. I'm too perfect match, Elara. Ang mga salita ay hindi pa sigaw. Hindi rin pabulong. Iyon ay isang pahayag. Isang katotohanan na kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Gumuho ang mundo ni Elara. Ang natitirang lakas sa kanyang mga tuhod ay tuluyang nawala. Napahawak siya sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. I have zero antigen mismatch. The probability of that happening between two unrelated strangers is 1 in 100,000. Pagpapatuloy ni Liam, ang boses ay kalmado pa rin, pero mayroon ng bahid ng isang matalas na tanong. 1 in 100,000, Elara. Isn't that a miracle? Milagro. Iyon ba ang tawag dito? O isang sumpa? Hindi na niya kaya. Ang pader na binuo niya sa loob ng 8 taon, ang mga kasinungaling ang sinabi niya sa sarili, ang bigat ng kanyang sikreto, lahat ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Liam sa kanyang harapan ay unti-unting lumabo. Umiling siya. Hindi bilang pagtanggi kundi bilang pagsuko. Hindi. Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay basag at puno ng hikbi. Hindi yan milagro, Liam. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Liam. Naghihintay. Nagtatanong. At doon, sa gitna ng kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos, lumabas ang mga salitang matagal niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Kaya ka perpektong donor di. Huminto siya, huminga ng malalim para lang mailakas siyang ituloy ang sasabihin. Kasi ang mga mata ni Liam ay hindi kumukurap, nakatutok sa kanya. Kasi anak mo si Migo, Liam. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang tanging maririnig na lang ay ang hagulgol ni Elara. Anak mo siya. Sa wakas, nasabi na niya. Ang katotohanan ay malaya na. At kasabay ng paglaya nito ay ang tuluyang pagkasira ng lahat. Biglang tumayo si Liam. Ang upuan ay gumawa ng isang malakas na tunog nang bigla itong umatras. Ang kanyang mukha, na kanina ay blanko, ay puno na ngayon ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elara kailanman, isang halo ng matinding gulat, pagkalito, at isang namumuong galit. Tiningnan siya nito, hindi na bilang si Elara, ang babaeng minsan niyang minahal. Tiningnan siya nito na parang isang estranghero. Isang manloloko. Isang sinungaling. Ang mga salita ni Elara ay parang isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong pundasyon ng mundo ni Liam. Anak mo si Migo, Liam. Anak mo siya. Sa isang sandali, parang huminto ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso.
Tiningnan niya si Elara, ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan, at sinubukan ng kanyang utak na iproseso ang impormasyon. Anak. May anak siya. Isang batang lalaki na 8 taong gulang. Isang batang may malalaking mata at pamilyar na ngiti. Isang batang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang silid ilang metro lang ang layo. Ang kanyang anak. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na mas madilim, mas mabigat. Parang isang laso na gumapang sa kanyang mga ugat, pinapaso ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Galit. Isang matinding galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ano, usal niya, ang boses ay mahina at puno ng panganib. Anong sabi mo? Si Migo anak natin siya, ulit ni Elara sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sinungaling, sagot ni Liam, ang bawat letra ay may diin. Lumapit siya ng isang hakbang, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Impossible. Totoo ang sinasabi ko, Liam. Maniwala ka di. Maniwala, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawang iyon ay walang bahid ng saya. Puno ito ng sakit at pagkutya. Paano ako maniniwala sa'yo? Ang babaeng nagsabi sa akin na hindi niya ako kailanman minahal. Ang babaeng tumalikod sa akin na parang wala lang. Ang bawat salita ay parang isang latigo na humahampas hindi lang kay Elara, kundi pati na rin sa kanya. Ang mga alaala ng kanilang masakit na paghihiwalay ay bumalik na parang isang alon, sariwa pa rin ang sakit kahit 8 taon na ang lumipas. 8 taon, Elara, sigaw niya, hindi na napigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa loob ng opisina. 8 taon mong tinago ang anak ko sa akin. 8 taon. Napaurong si Elara, takot na takot sa lalaking nasa harapan niya. Hindi ito ang Liam na kilala niya. Ito ay isang estrangherong puno ng put. Patawarin mo ko, Liam, sabi nito, ang boses ay basag na. Nalaman ko lang na buntis ako nung wala na tayo. Aalis ka na papuntang Amerika. Ayokong sirain ang mga pangarap mo. Ayokong maging pabigat sa'yo. Ang kanyang paliwanag ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Mas lalo lang lumaki ang galit ni Liam. Pangarap ko, tanong niya, hindi makapaniwala. Sa tingin mo ba, mas mahalaga ang kahit anong pangarap kaysa sa sarili kong anak? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin, Elara? Lumapit pa siya. Ikaw ang nagdesisyon para sa akin. Ikaw ang nagdesisyon na hindi ko dapat malaman. Ikaw ang nagdesisyon na ipagkait sa akin ang karapatan kong maging ama. Anong karapatan mo? Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo to nagawa, sigaw niya. Habang ako, nasa Amerika, nagpapakapagod, iniisip na wala akong pamilya, na iniwan ako ng babaeng mahal ko ikaw, nandito lang pala. Kasama ang anak Wei. Ang anak na hindi ko man lang alam na nabubuhay. Ang sakit ay napakatindi. Ang mga nawalang taon, ang unang ngiti, ang unang hakbang, ang unang salita, ang bawat kaarawan, lahat ay ipinagkait sa kanya. Hindi na niya nakayanan. Sa tindi ng galit at pagkadismaya, humarap siya sa pader at sinuntok ito ng buong lakas. Blag! Isang malakas na tunog ang umalinggaw, kasabay ng matining na pagdaing ni Elara. Ang sakit na gumapang sa kanyang mga buko ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Napasandal siya sa pader, ang noo ay nakadiin dito, ang paghinga ay mabilis at malalim. 8 taon, bulong niya sa kanyang sarili. Pira-piraso. Pira-piraso ang lahat. Ang nakaraan niya. Ang kasalukuyan niya. Ang kinabukasan na akala niya ay para sa kanya. Narinig niya ang mga hikbi ni Elara sa kanyang likuran, ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang puso niya ay naging isang bato. Dahan-dahan siyang humarap dito. Ang kanyang mukha ay kalmado na, ngunit ito ay isang nakakatakot na kalamahan. Ang kalamahan bago dumating ang isang bagyo. Lumabas ka na, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Liam, pakiusap ti. Sinabi kong lumabas ka na, ulit niya, mas may diin. Tumalikod si Liam, ayaw na niyang makita pa ang mukha ni Elara. Tumingin siya sa bintana, sa syudad sa ibaba, pero wala siyang makita. Ang isip niya ay isang magulong bagyo. Ang responsibilidad niya bilang doktor. Ang galit niya bilang isang lalaking niloko. Ang sakit niya bilang isang amang pinagkaitan.
Lahat ay nagbabanggaan. Narinig niya ang mahinang pagbukas at pagsara ng pinto. Mag-isa na lang siya. Pero ang tanong ay nananatili. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano niya haharapin ang batang nasa kabilang silid, ang kanyang anak, na nangangailangan ng isang piraso ng kanyang katawan para mabuhay? Paano niya ililigtas ang buhay ng isang bata na naging simbolo ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya? Tumingin siya sa kanyang kamay na namumula dahil sa pagkakasuntok sa pader. Kailangan kong mag-isip, bulong niya sa kawalan. Hindi ko alam kung kaya ko pa ituloy to. Ang galit ay parang isang apoy na mabilis magliyab, pero mabilis din itong naupos, nag-iiwan ng abo at isang mapait na pakiramdam. Nakatayo pa rin si Liam sa kanyang opisina, ang kamao ay nananakit pa rin dahil sa pagkakasuntok sa pader. Ang mga salita ni Elara ay patuloy na umuulit sa kanyang isip. Anak mo si Migo. Sa gitna ng galit at pagkadismaya, may isang katotohanang hindi niya matatakasan. May isang batang lalaki sa ospital na ito, dugo ng kanyang dugo, laman ng kanyang laman na nangangailangan sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Elara. Hindi niya alam kung mapapatawad pa niya ito. Pero isa lang ang sigurado siya, hindi niya kayang talikuran ang kanyang anak. Lumabas siya ng opisina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya nito sa tapat ng silid 402. Ang silid ni Migo. Ang silid ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tahimik sa loob. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. Wala si Elara. Marahil ay nasa chapel o nasa kung saang sulok, umiiyak. Wala siyang pakialam. Lumapit si Liam sa kama. Nakahiga si Migo, mahimbing na natutulog. Ang maliit nitong katawan ay halos matabunan ng mga kumot at tubo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang bata, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang kanyang anak. Ngayon, nakikita na niya. Ang hugis ng ilong nito. Ang kurba ng mga labi. Ang paraan ng pagbagsak ng buhok sa noo nito. Lahat ay pamilyar. Lahat ay kanya. Paano niya hindi ito napansin dati? Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama. Ang kanyang puso ay binabayo ng halo-halong emosyon, sakit, pagsisisi, at isang kakaibang uri ng pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman. Isang protektibong damdamin na parang isang baha na biglang rumagasa sa kanyang dibdib. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Inabot niya ang maliit na kamay ni Migo. Malamig ito. Marahan niya itong hinawakan. Sa sandaling iyon, gumalaw si Migo. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Ang mga mata nito ay pagod, pero nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tito Doktor, mahinang bati nito. Tito Doktor. Ang mga salitang iyon ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Liam. Hello, Migo, sagot ni Liam, pinipilit na maging normal ang boses. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Migo. Sa halip, itinuro nito ang isang bagay sa bedside table. Isang papel at mga krayola. Gusto mo bang mag-drawing? Tanong ni Liam. Tumango si Migo. Inabot ni Liam ang mga gamit at ibinigay sa bata. Kahit nanghihina, sinimula ni Migo na gumuhit. Ilang minuto lang, ipinakita nito kay Liam ang kanyang gawa. Isang drawing ng 3 tao. Isang babae, isang maliit na batang lalaki, at isang lalaking nakasuot ng puting coat. Silang 3. Parang may bumara sa lalamunan ni Liam. Hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Para sa'yo yan, Tito Doktor, sabi ni Migo. Thank you po kasi pinapagaling mo ako. Kinuha ni Liam ang drawing. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi na niya napigilan. Yumuko siya at niyakap si Migo. Isang yakap na maingat dahil sa mga tubo, pero mahigpit. Isang yakap na puno ng lahat ng mga taong nasayang. Isang yakap ng isang ama sa kanyang anak. Ang unang yakap. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng galit niya kay Elara. Naglaho ang lahat ng pagdududa. Isa lang ang mahalaga, ang batang nasa kanyang mga bisig. Gagaling ka, Migo, bulong niya, ang boses ay basag. Pangako. Nang humiwalay siya sa yakap, alam na niya ang gagawin. Wala nang atrasan. Hindi na ito isang obligasyon bilang doktor.
Ito ay isang tungkulin bilang ama. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot ito ni Doña Imelda. Liam, where are you? Kanina ka pa namin hinihintay ni Katrina dito sa restaurant. Ma, sabi ni Liam, ang boses ay matatag at determinado. Hindi ako makakapunta. What do you mean hindi ka makakapunta? This dinner is important. May mas importante akong gagawin, magdodonate ako ng kidney. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang pagsabog. Ano? Nababaliw ka na ba, Liam? Kidney mo yan. Para kanino? Para sa batang pulubi na nakita ko kanina? Ang boses ni Doña Imelda ay tumaas ng ilang oktaba. Huminga ng malalim si Liam. Ito na ang oras para harapin ang isa pang katotohanan. Hindi siya basta bata lang, mariing sabi ni Liam. Anak ko siya. Si Migo ay anak ko. Mas matinding katahimikan ang sumunod. At nang muling magsalita si Doña Imelda, ang boses nito ay puno ng galit at hindi pagkapaniwala. Anak mo? Kanino? Sa babaeng iyon? Kay Elara? Maini? Iyan ba ang plano niya kaya siya nagpakita ulit? Para sirain ang buhay mo? Ang galit sa boses nito ay halos mahihipo. Hindi ako papayag, Liam. Hindi ako papayag na isakripisyo mo ang lahat para sa kanila. Desisyon ko to, hindi niyo ako mapipigilan. Talaga lang, hamon ni Doña Imelda, ang boses ay naging malamig at puno ng banta. Kung ipipilit mo yan, ako mismo ang pupunta dyan para pigilan ka. Ang araw ng operasyon ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi, tahimik, mabilis, at may dalang hindi maipaliwanag na kaba. Para kay Elara, ang bukang liwayway ay hindi nagdala ng liwanag, kundi ng isang mahabang anino ng pag-aalinlangan. Nasa surgical waiting area siya, isang maliit na espasyong puno ng mga pamilyang pare-parehong naghihintay ng milagro. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan, ang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa kanyang isip, naglalaro ang dalawang imahe, si Migo, na buong tapang nang umiti sa kanya bago ito ipasok sa pre-op room, at si Liam, na tumingin sa kanya ng may kahulugan bago ito sumunod sa sarili nitong pre-op. Isang tingin lang iyon, pero sapat na para sabihing, magtiwala ka sa akin. At nagtitiwala siya. Ang problema, hindi lang buhay ni Migo ang nakataya ngayon. Pati na rin ang buhay ni Liam. Habang malalim ang kanyang iniisip, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang pumuno sa hangin. Itinaas ni Elara ang kanyang tingin at nakita ang isang figurang papalapit. Si Doña Imelda Sandoval. Nakatayo ito sa gitna ng waiting area, nakasuot ng isang eleganteng cream-colored dress, bit-bit ang isang designer handbag. Ang kanyang presensya ay hindi nababagay sa lugar na iyon, isang reyna na napadpad sa teritoryo ng mga karaniwang tao. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig, ngunit isang digmaan ang nagsimula sa katahimikan. Ang mga mata ni Doña Imelda ay parang mga punyal, matalas at puno ng pagkamuhi. Ang bawat sulyap nito ay isang hatol, sinasabing kasalanan ni Elara ang lahat ng ito. Na kung hindi lang siya bumalik sa buhay ni Liam, hindi sana mangyayari ang sakripisyong ito. Hindi nagpatinag si Elara. Sinalubong niya ang tingin nito, hindi ng galit, kundi ng tahimik na katatagan. Para kay Migo. Para kay Liam. Ito ang tanging sandata niya. Ang tensyon ay halos nahihipo nang biglang may dumating pang isa. Isang babaeng nakasuot din ng puting coat, maganda, matangkad, at may tindig na puno ng kumpiyansa. Liam, tawag nito, ang boses ay malambing. Lumingon si Elara at nakita si Liam na kalalabas lang mula sa isang pinto, nakasuot na ng hospital gown. Ang babae ay lumapit dito at marahang hinaplos ang braso nito. Ready for the big day? Tanong ng babae. Don't worry, kasama ako sa team na mag-a-assist. I'll make sure everything goes perfectly. Katrina, sagot ni Liam, ang boses ay formal pero may bahid ng pagkilala. Thank you. Anything for you, sagot ni Katrina, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May ibinulong pa ito kay Liam na hindi narinig ni Elara. Naramdaman ni Elara ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman sa pagkakataong iyon, selos. Isang maliit na kurot ng paninibugho.
Ang babaeng ito, si Katrina, ay nabibilang sa mundo ni Liam. Isang doktora. Maganda. At halatang may gusto rito. Samantalang siya ang nakaraan. Siya ang komplikasyon. Ilang sandali pa, inilabas na mula sa mga pinto ang dalawang stretcher. Sa isa, nakahiga si Migo. Sa isa pa, si Liam. Ang mga ito ay dahan-dahang itinulak papunta sa iisang direksyon, ang operating room. Tumayo si Elara. Habang dumadaan ang stretcher ni Migo, hinawakan niya ang kamay nito. Mama's here, anak. I love you. Pagkatapos, dumaan ang stretcher ni Liam. Sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Tumango si Liam, isang tahimik na pangako. At pagkatapos, isinara na ang malalaking pinto ng operating room. Ang ilaw sa itaas nito na may nakasulat na Surgery Does Progress ay umilaw. Nagsimula na ang paghihintay. Napaupo si Elara. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakaupo si Doña Imelda. Dalawang ina na magkaaway ay naghihintay sa iisang resulta. Napapikit si Elara at nagsimulang magdasal. Panginoon, kayo na po ang bahala. Ingatan niyo po si Migo. Ingatan niyo po si Liam. Iligtas niyo po silang dalawa. Ang mga minuto ay naging oras. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatayo sa kanya, para lang madismaya na hindi pa iyon ang balita. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinupuno lamang ng mga tahimik na dasal at mabibigat na paghinga. Pagkaraan ng halos 6 na oras, ang pinto ng operating room ay muling bumukas. Isang doktor, na hindi si Liam, ang lumabas, ang mukha ay pagod ngunit kalmado. Agad na napatayo si Elara at si Doña Imelda. Lahat ng tao sa waiting area ay napatingin. Tiningnan ng doktor si Elara at pagkatapos ay si Doña Imelda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. The operation was a success. Both the donor and the recipient are stable. The new kidney is functioning perfectly. Parang isang malaking agos ng ginhawa ang bumuhos sa buong katawan ni Elara. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at napahawak siya sa upuan para hindi bumagsak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, mga luha ng pasasalamat, ng kaluwagan, ng purong saya. Salamat po, Diyos ko, bulong niya. Nang medyo kumalma na siya at napunasan ang kanyang mga luha, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang tabi. Si Katrina. You must be very happy, sabi nito, ang boses ay matamis na parang pulot, pero may nakatagong lason. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pangmamaliit. Nakuha mo na ulit ang atensyon niya. Lumipas ang mga araw sa recovery wing na parang isang panaginip. Isang panaginip na matagal nang hinintay ni Liam na magkatotoo. Ang dating malamig at malungkot na mga silid ng ospital ay napuno ng isang bagong init. Ang bawat umaga ay sinisimulan niya sa pagsilip sa kwarto ni Migo. Ang bata ay mabilis na lumalakas. Ang dating maputlang balat nito ay nagkakakulay na. Ang dating matamlay na mga mata ay puno na ngayon ng buhay. At sa tabi nito, laging nandoon si Elara. Sa unang mga araw, mayroon pa ring pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa 8 taon ng sakit at mga hindi nasabing salita. Ngunit unti-unti, habang pinapanood nila ang paggaling ni Migo, ang pader na iyon ay nagsimulang gumuho. Isang gabi, naabutan ni Liam si Elara na nakatulog sa upuan sa tabi ng kama ni Migo. Kumuha siya ng kumot at marahan itong inilagay sa ibabaw niya. Sa isa namang hapon, habang binabasa niya ng kwento si Migo, nakita niya si Elara na nakatayo sa may pinto, tahimik na nakangiti, ang mga mata ay nagniningning. Ang mga ngiting iyon. Ang mga tingin na iyon. Unti-unti nilang binubuo muli ang mga pira-pirasong tulay sa pagitan nila. Hindi pa sila nag-uusap tungkol sa nakaraan, pero sa mga sandaling iyon, parang hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang sila, isang ama, isang ina, at isang anak na nagsisimulang mabuo bilang isang pamilya. Isang hapon, habang nagbabasa si Liam ng isang libro ng mga adventure para kay Migo, at si Elara ay nagbabalat ng mansanas, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina Alcaraz, may dalang isang basket ng prutas. Hi! Kinakamusta ko lang ang paborito kong mga pasyente, bati nito, ang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Katrina, salamat sa pagdalaw, sabi ni Liam. Tumingin si Katrina kay Migo, pagkatapos ay kay Elara, at sa huli kay Liam.
May isang mabilis na kislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi nabasa ni Liam, bago ito muling ngumiti. Mukhang magaling na ang alaga natin, ah. At mukhang masaya na rin ang pamilya, sabi nito, ang huling salita ay may bahagyang diin. Liam, can I talk to you for a second? Sa labas lang. May kailangan lang akong i-confirm sa'yo about patient. Tumango si Liam. Hinalikan niya ang noo ni Migo. Babalik ako agad, Cham. Sinundan niya si Katrina palabas. Pero sa halip na sa nurse station, dinala siya nito sa kanyang opisina. Akala ko ba tungkol sa pasyente? Tanong ni Liam nang makapasok sila. May kinalaman nga sa'yo, sabi ni Katrina, ang boses ay biglang naging seryoso. Isinara niya ang pinto. Liam, alam kong masaya ka na ngayon. At ayokong sirain yan. Pero bilang kaibigan mo, hindi ko kayang manahimik lang. Kumunot ang noo ni Liam. Anong ibig mong sabihin? May kinuha si Katrina mula sa kanyang bag isang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ibabaw ng mesa ni Liam. Ilang araw na akong binabagabag ng konsensya ko, sabi ni Katrina. May mga naririnig kasi ako. Kaya nag-research ako. At ito ang nakita ko. Itinuro nito ang isang dokumento sa loob ng folder. Isang bank statement. Luma na. May petsang 8 taon na ang nakalipas. Tiningnan ito ni Liam. Ito ay isang kopya ng statement mula sa account ng kanyang ina. At may isang transaksyon doon na naka-highlight. Isang malaking halaga. 1,000,000 piso. Inilipat sa isang account na nakapangalan kay Elara Cruz. Ang petsa ng transaksyon ay 1 linggo pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Liam. Tumingin siya kay Katrina, pagkatapos ay sa papel at pabalik ulit kay Katrina. Ano to? Tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Umiling si Katrina, ang mukha ay puno ng peking awa. Hindi ko rin alam noong una. Pero habang nagtatanong-tanong ako nalaman ko. Binayaran daw siya ng mama mo para iwanan ka. Ang mga salita ni Katrina ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa puso ni Liam. Nalaman niyang buntis siya. Pagpapatuloy ni Katrina, ang bawat salita ay isang kalkuladong saksak. At ginamit niya iyon. Itinago niya ang bata, naghintay ng tamang panahon. At ngayon na kailangan ang bata ng kidney, bigla siyang nagpakita. At sino ang una niyang tinakbuhan? Ang mayamang doktor na ama ng anak niya. Ang galing ng plano, di ba? Hindi makapagsalita si Liam. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang galit. Ang sakit. Ang pagtataksil. Lahat ay bumabalik. Mas matindi. Mas masakit. Hindi ganoong klaseng tao si Elara. Ngunit ang ebidensya, ang pera, ang timing. Lumabas siya ng opisina, gulong-gulo ang isip. At sa kanyang paglalakad sa pasilyo, isang eksena ang sumalubong sa kanya, isang eksena na tila kumpirmasyon sa lahat ng sinabi ni Katrina. Nakatayo sa gitna ng hallway si Doña Imelda at si Elara. Wala kang karapatan sa apo ko, dinig niyang sigaw ng kanyang ina. Ipapawalang bisa ko ang karapatan mo bilang ina. Kukunin ko si Migo sa'yo. Ang banta ng kanyang ina. Ang takot sa mukha ni Elara. Ang lahat ng piraso ay nagdudugtong-dugtong sa isip ni Liam, bumubuo ng isang larawang puno ng panloloko at kasakiman. Ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Elara nitong mga nakaraang araw, isang pag-arte lang ba ang lahat? Hinintay niyang umalis ang kanyang ina bago siya lumapit kay Elara. Nang makita siya ni Elara, isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mukha nito. Liam D. Pero ang ngiting iyon ay agad na nawala nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Liam. Ang lamig. Ang galit. Ang pagkadismaya. Totoo ba? Tanong ni Liam, ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Ang alin? Lahat ng ito. Ang pagbabalik mo. Ang pagsulpot mo sa buhay ko kasama ang isang batang may sakit. Ang pagkakataon na ako lang ang pwedeng magligtas sa kanya. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi na niya makayanan. Pera lang ba talaga ang habol mo sa akin, Elara? Noon at ngayon? Natigilan si Elara. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng sakit at hindi pagkapaniwala.
Tiningnan niya si Liam na para bang sinampal siya nito. At pagkatapos, isang tunay na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Iyahe! Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na pasilyo. Ang pisngi ni Liam ay biglang uminit. Tinitigan siya ni Elara, ang mga mata ay puno ng luha, pero hindi na luha ng awa, kundi luha ng nasaktang orgulyo at matinding galit. Kung yan ang tingin mo sa akin, sabi niya, ang bawat salita ay matigas at malamig na parang yelo, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pagkasabi noon, tumalikod si Elara at naglakad palayo, iniwan si Liam na nakatayo roon, mag-isa, ang kamay ay nakahawak sa kanyang namimintig na pisngi at ang puso ay durog na durog. Ang sampal na ibinigay niya kay Liam ay hindi lang para sa kanya. Iyon ay para sa 8 taon ng pagtitiis. Para sa bawat patak ng luha na pumatak habang mag-isa niyang pinalalaki si Migo. Para sa bawat pangungutya na tiniis niya. At para sa bawat panalangin na hindi nasagot. Ngunit habang naglalakad siya palayo, ang init ng galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang lamig ng pag-iisa. Ang lamig ng pagkabigo. Pumasok siya sa silid ni Migo. Natutulog na ito, ang paghinga ay malalim at payapa. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, payapa na ang kanyang anak. Ngunit ang kapayapaan sa puso ni Elara ay winasak na naman. Umupo siya sa silya sa pinakamadilim na sulok ng kwarto, malayo sa kama ni Migo, ayaw niyang maistorbo ang anghel na natutulog. Doon, sa kadiliman, pinakawalan niya ang lahat. Walang ingay. Walang hagulgol. Tanging mga luhang sunod-sunod na dumaloy sa kanyang pisngi, na parang isang ilog na walang katapusan. Kung yan ang tingin mo sa akin. Ang mga salita niya ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Pero ang mas masakit ay ang mga salita ni Liam. Pera lang ba talaga ang habol mo sa akin, Elara? Noon at ngayon? Ang tanong na iyon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso at pilit na iniikot. Noon. 8 taon na ang nakalipas, ganoon na ang tingin sa kanya ng ina ni Liam. Isang babaeng walang halaga, isang oportunista na sisira sa kinabukasan ng anak nito. Tiniis niya ang lahat ng masasakit na salita. Tiniis niya ang kahihiyan. Umalis siya para patunayan na mali sila. Umalis siya para bigyan si Liam ng buhay na nararapat para dito. At ngayon, pagkatapos ng 8 taon ng paghihirap, pagkatapos niyang isakripisyo ang lahat para sa anak nila, pagkatapos niyang panoorin ang unti-unting pagkaubos ng buhay ni Migo, iyon pa rin ang tingin sa kanya ni Liam. Ang kasaysayan ay umuulit. Ngunit mas masakit sa pagkakataong ito dahil ang lalaking nanunumbat sa kanya ngayon ay hindi isang estranghero. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang ama ng kanyang anak. Parang isang malaking biro ang tadhana. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa puso niya nitong mga nakaraang araw ay isa lang palang pain. Isang paalala na hindi siya nabibilang sa mundo nila. Na kahit kailan, siya pa rin ang magiging babaeng hamak sa kanilang mga mata. Napatingin siya kay Migo. Ang payapang mukha nito ay isang matalim na paalala. Iniligtas siya ni Liam mula sa sakit. Ngayon, tungkulin niyang iligtas si Migo mula kay Liam. At mula sa pamilya nito. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong sinusukat ang halaga ng isang tao base sa yaman nito. Hindi niya hahayaang maramdaman ni Migo kahit kailan na isa siyang pagkakamali o isang bagay na pinag-aagawan. At hindi niya hahayaan na saktan ng mga Sandoval ang kanyang anak tulad ng kung paano nila sinaktan siya. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para kumilos. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang mga huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang Elara na nasasaktan ay nawala na. Ang natira ay ang ina. Isang inang gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, mula sa kanyang bag ang screen nito ay mailamat na, pero gumagana pa. Binuksan niya ang browser at nagsimulang mag-search. Apartment for rent in Laguna. Bus schedule to Batangas. Small towns in Quezon Province. Aalis sila. Kapag medyo lumakas na si Migo at pwede nang i-discharge, aalis sila. Pupunta sila sa isang lugar na malayo, kung saan walang nakakakilala sa kanila. Magsisimula sila ulit. Tulad ng dati. Silang dalawa lang.
Sa isang simpleng buhay kung saan ang pagmamahal ang tanging yaman na kailangan nila. Habang naghahanap siya ng mga posibleng tirahan, isang pamilyar na kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung hanapin sila ni Liam? Paano kung hanapin sila ni Doña Imelda? Hindi, sabi niya sa sarili. Hindi nila kami mahahanap. Itatago niya si Migo. Itatago niya ang kanyang sarili. Para sa kapayapaan ng kanyang anak, kaya niyang maging multo. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, may isang marahang katok sa pinto. Agad niyang itinago ang cellphone. Isang nurse ang sumilip sa loob. Enes Cruz. Opo, sagot ni Elara, pinipilit na maging kalmado ang boses. Pumasok ang nurse, may dalang isang malaki at makapal na brown envelope. Mukha itong opisyal. May nagpapabigay po sa inyo. Pinaiwan lang po sa front desk. Sino raw po ang nagbigay? Hindi po sinabi, ma'am. Ang bilin lang po ay ibigay agad sa inyo. Inabot ng nurse ang sobre. Nang mahawakan ito ni Elara, isang hindi maipaliwanag na kilabot ang kanyang naramdaman. Ang sobre ay mabigat. Malamig. Sige po, salamat, sabi ni Elara. Nang makaalis ang nurse, tinitigan ni Elara ang sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Ang nakalagay lang ay ang kanyang pangalan at ang room number ni Migo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinupunit ang selyo. Sa loob, may isang makapal na dokumento. Ang unang pahina ay may malalaking letrang nakasulat sa itaas. Agri Offices Sandoval, Detti Associates. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Binasa niya ang unang linya ng liham. Ang mga salita ay formal, legal at walang puso. Dear Enes Cruz. This letter serves as a formal notice intent from our clients, the Sandoval family. This letter serves as a formal notice intent from our clients, the Sandoval family, to file a petition for sole legal and physical custody of the minor, Miguel Migo Cruz. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga sumunod na linya, kahit paunti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa namumuong luha. Hindi niya maintindihan ang lahat ng legal na salita, pero ang mga parirala ay parang mga sundang na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib. Inability to provide adequate financial and medical support. Unstable living conditions not conducive to the child's well-being. Acting against the best interest of the child, concealing his paternity. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang bawat parirala ay isang hatol. Ginigiba nila ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina. Ginigiba nila ang 8 taon ng kanyang sakripisyo at ginagawa itong isang listahan ng mga kasalanan. Nabitawan niya ang papel. Ang mga dokumento ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon, bawat isa ay isang patunay ng kanyang pagkatalo. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang plano niyang paglisan, ang kanyang munting pag-asa para sa isang tahimik na buhay lahat ay gumuho. Hindi na ito isang simpleng pagtakas. Isa na itong digmaan. At paano siya lalaban? Paano lalaban ang isang tulad niyang walang-wala sa isang pamilyang kayang bilhin ang lahat, pati na ang hustisya? Tumingin siya kay Migo na mahimbing pa ring natutulog. Ang kanyang anak. Ang kanyang buhay. Hindi lang nila siya itinataboy. Hindi lang nila siya hinuhusgahan. Gusto nilang kunin ang kanyang anak. Gusto nilang burahin siya sa buhay ni Migo. Ang takot na naramdaman niya ay higit pa sa kahit anong takot na naranasan niya. Ito ay isang uri ng teror na kumakain sa kanyang kaluluwa. Nakulong siya. Na-corner. Ang mga pader ng ospital na naging kanlungan niya ay bigla na lang naging mga rehas ng isang kulungan. Wala na siyang tatakbuhan. Ang init ng sampal ni Elara sa pisngi ni Liam ay matagal nang nawala, ngunit ang kirot ng kanyang mga salita ay nananatili. Kung yan ang tingin mo sa akin. Paulit-ulit. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip, kasabay ng imahe ng kanyang mga matang puno ng sakit at pagkadismaya. Nakaharap siya sa salamin sa loob ng kanyang opisina. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay pagod. Ang mukha ay gusot. Ito ba ang Liam Sandoval na kinikilala ng lahat? Ang matagumpay na doktor? O isa lang itong lalaking nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali?
Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang nakakabalisang pagdududa. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang hinusgahan niya si Elara base sa isang pirasong papel na inilatag sa kanya ni Katrina? Ang Elara na nakasama niya nitong mga nakaraang araw, ang inang walang pagod na nagbabantay sa kanyang anak, ang babaeng may malungkot pero mapagmahal na mga mata, hindi tugma sa imahe ng isang babaeng mukhang pera. Ang pagmamahal nito kay Migo ay napakatotoo. Hindi iyon kayang pekin. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop, isang bagay na bihira na niyang gamitin. Hinanap niya ang isang folder na may pangalang e-memories, isang folder na 8 taon na niyang hindi binubuksan. Nag-click siya sa isang video file. Ang screen ay umilaw at bumungad sa kanya ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, nakaupo sa isang parke. Katabi niya ang isang mas batang Elara. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin at ang tawa nito ay parang musika. Hindi kita iiwan, Eli. Hinding-hindi. Pangako yan. Narinig niya ang sarili niyang boses sa video, puno ng katiyakan at pag-ibig. Sa video, tumawa si Elara. Isang tawang totoo. Isang tawang nagmumula sa puso. Ang mga mata nito, habang nakatingin sa kanya noon, ay puno ng pagsamba. Hindi ito mga mata ng isang manloloko. Isinara niya ang laptop. Ang sakit. Bumalik ang lahat ng sakit. Pero ngayon, ang sakit ay hindi na lang para sa kanyang sarili. Para na rin ito kay Elara. Isang hindi mapakaling pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pagdududa. Ang kwento ni Katrina. Ang bank statement. Masyadong perpekto. Masyadong malinis. Masyadong akma sa kung ano ang gustong isipin ng isang taong nasaktan. Sino nga ba ang mas may motibong manira? Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa anak nila o ang babaeng halatang-halatang may gusto sa kanya? Tumayo si Liam. Kailangan niya ng sagot. Naglakad siya papunta sa opisina ni Katrina. Naabutan niya itong nag-aayos ng gamit, pauwi na. Katrina, tawag niya. Lumingon ito, isang matamis na ngiti ang agad na sumilay sa mga labi. Liam. Pauwi ka na rin? Hindi pa, seryosong sagot ni Liam. Isinara niya ang pinto. Gusto ko lang itanong kung paano mo nakuha ang bank statement ng mama ko. Ang ngiti ni Katrina ay bahagyang natigilan. Well, may mga koneksyon ako. Alam mo na. Anong klaseng koneksyon, giit ni Liam? That's a private document. Ilegal ang pagkuha niya ng walang pahintulot. Nakita niya ang bahagyang pagkaalarma sa mga mata ni Katrina. Bakit mo ba tinatanong? Hindi ba't dapat magpasalamat ka pa nga sa akin? Iniligtas kita sa isang manloloko. Tinitigan siya ni Liam ng diretso sa mata. Ang dating paghanga na nararamdaman niya para sa pagiging prangka nito ay napalitan ng hinala. Ang galing mong magsalita, Katrina. Para kang abogado. I just care about you, Liam. O baka naman may iba kang motibo, tanong ni Liam, ang boses ay malamig. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ito. Isang kislap sa mga mata ni Katrina, isang kislap ng pagkakasala at selos. Hindi na ito nag-abalang itago pa. At kung meron man, ano ngayon, sagot nito, ang boses ay naging matalas. Hindi ba't mas karapat dapat naman ako kaysa sa kanya? Pareho tayo ng mundo, Liam. Ako ang naiintindihan mo. Hindi ang babaeng iyon. Hindi na sumagot si Liam. Nakuha na niya ang kailangan niyang malaman. Tumalikod siya at iniwan si Katrina na nakatayo roon, ang magandang mukha ay puno ng galit. Ngayon, ang hinala niya ay lumipat sa ibang tao. Ang taong may kakayahang gawin ang lahat ng ito. Ang taong may pinakamalaking motibo. Ang kanyang ina. Nagmaneho siya pauwi. Hindi sa sarili niyang kondo, kundi sa mansyon ng mga Sandoval. Kailangan niyang maghanap ng patunay. Gabi na. Tahimik na ang bahay. Dumiretso siya sa lumang study room ng kanyang ama, isang silid na ginawa ng opisina ng kanyang ina. Nagsimula siyang maghalungkat. Mga lumang papeles. Mga lumang libro. Wala siyang makita. Malapit na siyang sumuko nang may maalala siya. Ang kanyang ina ay may isang lumang leather-bound na ledger, kung saan nito isinusulat ang lahat ng mahahalagang gastusin ng pamilya. Isang bagay na makaluma, pero hindi nito maiwan-iwan.
Hinanap niya ito sa pinakailalim na drawer ng lumang aparador. At nandoon nga. Binuklat niya ito, hinahanap ang 8 taon na ang nakalipas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. At doon, sa isang pahina, nakita niya ito. Isang entry. Date, October 15, 2016 na. Transaction, cash withdrawal. Amount, 1,000,000 Iyon ang eksaktong petsa na sinabi ni Katrina. Iyon ang eksaktong halaga. Ang kanyang puso ay lumubog. Totoo nga. Pero habang tinititigan niya ang entry, may napansin siyang isang maliit na detalye sa tabi nito. Isang maikling nota na isinulat sa maliit na letra, gamit ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Isang notang hindi makikita sa isang opisyal na bank statement. Isang notang naglalaman ng tunay na katotohanan. Ang nakasulat. Para sa kinabukasan ni Liam. Ang lumang ledger ay parang isang mabigat na bato sa kamay ni Liam habang naglalakad siya papasok ng kanilang mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na dati isimbolo ng yaman at tagumpay ay tila isa na ngayong malamig at huwad na entablado. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak nilang sala, nakaupo sa isang antigong silya, nagbabasa ng isang makapal na libro habang humihigop ng tsaa. Ang imahe ng perpektong matriarka. Ang reyna sa kanyang palasyo. Hindi siya napansin ito sa una. O marahil, pinili nitong huwag siyang pansinin. Hindi nagsalita si Liam. Naglakad siya papunta sa mamahaling center table na gawa sa salamin at dahan-dahan, ngunit may diin na inilapag ang ledger. Blag. Ang tunog ay umalingaw sa katahimikan ng sala, mas malakas kaysa sa inaasahan. Nag-angat ng tingin si Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit dahil sa pagkaistorbo. Liam. What is the meaning of this? Hindi sumagot si Liam. Ibinuklat niya ang ledger sa eksaktong pahina. At itinuro niya ang isang entry. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Ito, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng panganib. Anong ibig sabihin nito, ma? Tiningnan ni Doña Imelda ang ledger. Nakita niya ang petsa. Nakita niya ang halaga. Nakita niya ang kanyang sariling sulat kamay. Sa isang iglap, isang mabilis na kislap ng pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na katigasan. Pera lang yan, Liam. What's the big deal? Hindi lang ito pera, ma, mariing sagot ni Liam. Ito ang bayad. Ang bayad ninyo para sirain ang buhay ko. Dahan-dahang isinara ni Doña Imelda ang librong binabasa. Itinuon niya ang buong atensyon kay Liam, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na pagmamataas. Kung nalaman mo na rin lang, di mas maganda, sabi nito, ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Binigyan ko siya ng pera. Para umalis. Para layuan ka. Parang isang suntok sa sikmura ang pag-amin na iyon. Kahit inaasahan na niya, masakit pa rin. Bakit, tanong ni Liam, ang boses ay basag na. Bakit? Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa kanyang ina. Nagtatanong ka pa talaga kung bakit. Ginawa ko lang iyon para sa'yo, anak. Tumayo ito, ang tindig ay puno ng katuwiran. Ang babaeng yun. Isa siyang hamak na manggagamit. Isang babaeng walang pangarap, walang pinanggalingan. Hihilahin ka lang niya pababa. Sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan natin para sa'yo. Mahal ko siya, halos pabulong na sabi ni Liam. Pag-ibig, muling tumawa si Doña Imelda. Ang pag-ibig ay hindi nakakain, Liam. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatayo ng mga ospital. Itinayo ka namin para sa kadakilaan, hindi para sa isang hamak na pag-ibig na walang patutunguhan. Hindi makapagsalita si Liam. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang patalim na lalong nagpapalaki sa sugat sa kanyang puso. At ang bata, pagpapatuloy nito, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Alam kong gagamitin niya ang batang iyon laban sa iyo. Kaya inunahan ko na siya. Binigyan ko siya ng pera para palakihin ang bata ng malayo sa iyo, para hindi masira ang kinabukasan mo. Paano ninyo nagawa iyon? Tanong ni Liam, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Paano ninyo nagawang paghiwalayin ang isang ama sa kanyang anak? Simple lang, sabi ni Doña Imelda. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Na hindi siya nababagay sa pamilyang ito.
Na kung totoong mahal ka niya, palalayain ka niya. At ginawa naman niya. Mukhang mas matalino pa nga siya kaysa sayo. Doon na sumabog si Liam. Ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi ay bumulwak na parang isang bulkan. Sinira ninyo ang buhay ko, sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang mga katulong ay nagsisilabasan sa kusina, natatakot. Sinira ninyo ang pamilya ko. Ipinagkait ninyo sa akin ang 8 taon kasama ang anak ko. Ipinagkait ninyo sa akin ang pagkakataong maging ama. Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan, umiling-iling si Liam, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Pinaniwala ninyo ako ang biktima. Pinaniwala ninyo akong masama si Elara. Kayo ang dahilan kung bakit nasaktan ko siya. Kayo ang dahilan kung bakit halos kamuhian ko ang sarili kong anak. Kayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang pag-atras ng kanyang ina. Ngunit ang pagmamataas nito ay hindi pa rin nawawala. You will understand someday, Liam. You will thank me. Ang mga salitang iyon ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Tiningnan ni Liam ang kanyang ina, hindi na bilang isang anak na may paggalang, kundi bilang isang estrangherong puno ng puot. Hindi, sabi niya, ang boses ay biglang naging kalmado, isang kalamahang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Hinding-hindi ko kayo maiintindihan. At hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang babago sa lahat. Mula ngayon, wala na kayong anak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mukha ni Doña Imelda ay namutla. Ang maskara ng pagmamataas ay nabasag, at ang nakikita na lang ni Liam ay isang matandang babaeng biglang nalito at natakot. Hindi na naghintay pa si Liam. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay papalayo sa kasinungalingan, papalayo sa gintong haula. Habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang kotse, isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang mahanap si Elara. Kailangan niyang itama ang lahat. Ang silid ni Migo ay naging isang bodega ng mga pira-pirasong alaala at nasirang pangarap. Bawat damit na itinitiklop ni Elara at inilalagay sa luma niyang bag ay isang paalala ng buhay na hindi nila kailanman magkakaroon. Ang mga damit na ito, ang ilan ay bigay ng mga nurse, ang ilan ay nabili niya mula sa ukay-ukay, ay ang tanging yaman nila. At ngayon, kailangan nilang dalhin ang mumunting yaman na ito at tumakas na parang mga magnanakaw. Ang legal na sulat mula sa mga Sandoval ay nakapatong sa kama, ang mga salita nito ay parang isang laso na nakatatak na sa kanyang isipan. Inability to provide unstable living conditions. Isinara niya ang zipper ng bag ng may diin. Hindi na siya iiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang malamig at desperadong determinasyon. Kailangan nilang makaalis. Ngayon na. Habang natutulog pa ang mga gwardiya ng ospital. Habang hindi pa alam ni Liam ang kanyang plano. Hinalikan niya ang noo ni Migo na mahimbing na natutulog. Saglit lang si Mama, anak. Aayusin ko lang ang lahat para sa pag-alis natin. Binitbit niya ang bag at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit sa kanyang paglabas, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Isang figurang tila kagagaling lang sa isang digmaan. Si Liam. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay lukot. At ang kanyang mga mata ay pula at namumugto, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elara kailanman. Nang makita nito ang bag sa kanyang kamay, isang ekspresyon ng matinding takot at sakit ang gumuhit sa mukha nito. Aalis ka, sabi nito, hindi isang tanong, kundi isang masakit na pag-amin. Automatikong napayakap si Elara sa bag, na parang isang kalasag. Umatras siya ng isang hakbang, ang katawan ay handang protektahan ang silid kung nasaan si Migo. Wala kang karapatan na pigilan ako. Elara, pakiusap di. Nagsimula si Liam, ang boses ay basag. Umalis ka na, Liam, sabi ni Elara, ang boses ay malamig at matigas. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Huwag mo nang kunin pa ang karapatan kong ilayo ang anak ko sa inyo. Hindi Umiling si Liam, ang mga luha ay nagsimula ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Pakiusap, makinig ka muna sa akin. Gagawa na sana si Elara ng isa pang hakbang paatras, ngunit natigilan siya sa sunod na ginawa ni Liam.
Isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Ang si Liam Sandoval, ang matagumpay, ang mayaman, ang mayabang, ay dahan-dahang lumuhod sa sahig ng ospital, sa kanyang harapan. Nabitawan ni Elara ang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Nakayuko si Liam, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Patawarin mo ako, Elara, sabi nito sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako sa lahat. Natulala si Elara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ikaw, Lee. Pagpapatuloy ni Liam, ang boses ay puno ng sakit. Si Mama. Siya ang may kasalanan ng lahat. Itinaas nito ang kanyang mukha, at ang nakita ni Elara ay hindi na ang isang galit na doktor, kundi isang sirang-sirang lalaki na humihingi ng tulong. Ang pera hindi yan bayad para iwan mo ko. Yan ang sandata niya para saktan ka. Para palabasin na masama ka. Para paniwalain akong hindi ka karapat-dapat. At ako ang tanga-tanga ko, naniwala ako. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng 8 taon ng kanilang pagdurusa. Pero kasalanan ko rin, umamin ito. Dapat nakinig ako sa puso ko. Dapat ipinaglaban kita. Naniwala ako sa kanila. Hindi ako naniwala sa'yo. At dahil doon, nasaktan kita sa paraang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Patawarin mo ako, Elara. Pakiusap di. Ang pader na binuo ni Elara sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng awa. Ang sakit ay unti-unting natutunaw. Tumayo ka dyan, Liam, mahinang sabi ni Elara. Hindi, umiling ito. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako napapatawad. Liam D. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi ito dahil sa responsibilidad, Elara. Hindi lang dahil ama ako ni Migo. Pinipili kita. Kayo ni Migo. Kayo ang pamilya ko. Iiwan ko ang lahat, ang pangalan, ang pera, ang ospital, lahat para sa inyo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng pader sa puso ni Elara ay tuluyan ng gumuho. Yumuko siya at marahang hinawakan ang mga balikat ni Liam. Ang pagod at sakit ng 8 taon ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, ang pagmamahal na akala niya'y matagal nang namatay ay naroon pa rin pala, naghihintay. Tumayo ka na, ulit niya, ang boses ay mas malambing na ngayon. Dahan-dahang tumayo si Liam, ang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalinlangan, naghihintay ng kanyang hatol. Hindi na nagsalita si Elara. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na tama sa sandaling iyon. Inalis niya ang distansya sa pagitan nila at niyakap niya si Liam ng mahigpit. Sa una, natigilan si Liam, ngunit pagkatapos ay gumanti ito ng yakap. Isang yakap na mahigpit, na parang ayaw na siyang pakawalan. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng pangako, ng 8 taon ng pangungulila. Naramdaman ni Elara ang pagtulo ng sarili niyang mga luha sa balikat ni Liam. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paghilom. Sa yakap na iyon, ang lahat ng sugat ay nagsimulang maghilom. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang natira na lang ay 2 taong sinaktan ng tadhana, na sa wakas, ay muling natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa. Nang bahagya silang humiwalay, isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Mama! Papa! Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may pinto si Migo, nakahawak sa kanyang e-stand, ang mga mata ay inaantok pa pero nagtataka. Hindi na po kayo mag-aaway, Mama, Papa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay at amoy ng ospital ay napalitan ng sariwang hangin at huni ng mga ibon. Ang mga puting pader ay napalitan ng lunti ang mga puno at bughaw na langit. Sa isang maliit na basketball court sa isang simpleng subdivision sa Laguna, isang bola ang tumatalbog. Go, Migo! Shoot mo na, sigaw ni Elara mula sa gilid, pumapalakpak. Kaya mo yan, champ! Bend your knees, sigaw naman ni Liam, na nakatayo sa kabilang gilid, ang mukha ay puno ng tuwa. Ngumiti si Migo, ang mukha ay bilugan na at ang balat ay malusog. Puno ng enerhiya, itinaas niya ang bola, umasinta at itinira. Swish! Ang tunog ng pagpasok ng bola sa net ay parang musika sa kanilang mga tainga. Yes, sigaw ni Migo, itinaas ang kanyang mga kamao sa ere.
Tumakbo si Liam at binuhat ang anak. That's the boy. Ang galing-galing ng isi ko. Tumawa si Migo habang iniikot-ikot siya ng kanyang ama. Sa gilid, nakatayo si Elara, ang puso ay umaapaw sa kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman pa niya ulit. Ito na ang buhay nila ngayon. Simple. Tahimik. Masaya. Pagkatapos ng gabing iyon sa ospital, tinupad ni Liam ang kanyang pangako. Iniwan niya ang lahat. Nag-resign siya sa Judas Medical Center, tinanggihan ang lahat ng mana, at tuluyan nang umalis sa mansyon ng mga Sandoval. Ginamit niya ang sarili niyang ipon para upahan ang isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa Laguna, malayo sa gulo ng syudad. Siya ay isa na ngayong simpleng doktor sa isang maliit na community clinic sa bayan. Si Elara naman hindi na naglalabada. Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay na mabilis namang naging paborito ng mga kapitbahay. Sapat lang ang kanilang kinikita. Pero sobra-sobra naman ang kanilang kaligayahan. Isang araw, habang nag-aayos sila ng hardin, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Bumaba mula rito ang mga magulang ni Liam. Ang kanyang ama ay mukhang malungkot. Si Doña Imelda naman, baka sa mukha ang pagod at pagsisisi. Anak, sabi ng ama ni Liam. Bumalik ka na. Your mother, she misses you. Tiningnan ni Liam ang kanyang ina. Ang dating matigas na babae ay tila tumanda ng 10 taon. I'm sorry, Liam, mahinang sabi ni Doña Imelda, ang mga salita ay tila napakahirap bigkasin. I was wrong. Patawarin mo na ako. Lumapit si Elara at hinawakan ang kamay ni Liam, nagbibigay ng suporta. Tiningnan ni Liam ang kanyang ina, hindi na may galit, kundi may awa. Pinapatawad ko na po kayo, ma, sabi ni Liam. Pero ang pagpapatawad ay iba sa paglimot. Kailangan ninyo ng panahon para pag-isipan ang mga nagawa ninyo. At kailangan namin ng panahon para buuin ang pamilya namin. Walang nagawa ang mag-asawa kundi tumango at umalis, dala ang isang maliit na hibla ng pag-asang balang araw, mabubuo rin ang sa kanila. Hapon na. Magkahawak kamay na naglalakad sina Liam at Elara sa kalye ng kanilang subdibisyon, habang si Migo ay masayang nagpapatakbo ng kanyang bisikleta sa unahan. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang gintong kulay sa lahat ng bagay. Huminto si Liam at hinarap si Elara. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Masaya ka ba, Eli? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang i-elite na para lang sa kanya. Ngumiti si Elara. Isang ngiting totoo. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sobra, Liam. Sobrang saya. May kulang pa, sabi ni Liam. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking diamante. Hindi ito isang mamahaling singsing. Isa itong simpleng silver band, katulad ng singsing na nakita ni Elara sa daliri niya noon sa ospital. Hindi ko to naibigay sa'yo 8 taon na ang nakalipas, sabi ni Liam. Pwede bang ngayon na lang? Hindi na kailangan ng sagot. Ang mga luha ng kaligayahan na tumulo mula sa mga mata ni Elara ay sapat na. Isinuot ni Liam ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. I love you, Elara Cruz. Noon at lalo na ngayon. I love you too, Liam Sandoval, sagot ni Elara. Sa ilalim ng papalubog na araw, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit ng nakaraan, lahat ng saya ng kasalukuyan, at lahat ng pangako ng kinabukasan. Mama! Papa! Tara na po! May ice cream, sigaw ni Migo mula sa malayo, kumakaway. Humiwalay sila sa isa't isa, parehong nakangiti. Magkahawak kamay silang tumakbo papalapit sa kanilang anak. Ang anino ng kanilang 3 figura ay humaba sa daan, magkakadugtong buo. Isang pamilya na sinubok ng tadhana, ngunit pinagtibay ng pagmamahal. Dahil minsan, ang daan pabalik sa isa't isa ang pinakamatamis na destinasyon sa lahat. Ito ang kanilang bagong simula,